Is it possible na magkaroon ng trace memory si Marcela even after lobotomy? May mga bagay kasi siyang ginagawa ngayon na nalaman ko na ginagawa niya pala noon. Marcela underwent lobotomy. So it's scientifically impossible na meron siya maalala sa nakaraan niya. Kami pong mga anak niyo. Kami pong totoo niyong anak. Anak? Talaga? Nagsasalita na ang anak ko? Tinawag niya kami mga anak. Kaso si Ate Ann po eh. Sabi po niya, siya daw po yung anak. Pero yung mga bata, sabi nila anak ko sila. Napulot lang ni Mama mga bata niyo sa kalye. Sinalvage niyong mama? Ibig sabihin nun, mga killers for hire kayo! Paano kung meron kaming ipahahanap at ipaliligpit sa inyo? Bakit ba ang laki ng paniniwala niyo sa mga batang yun? As far as I'm concerned, sinabi na ni Marcela na hindi niya anak ang mga batang yon. Pinakukuha ko na ang mga dokumento. Ipapakita ko sa iyo, sa inyo, ang kanilang mga birth certificate. Meron lang ako naisip na gimmick para dun sa birthday ko eh. Masquerade ball. Yung tipong lahat ng guests nakamaskara. Wala pang Halloween, di ba? Len. Okay nga yung gimmick mo. Kakaiba. Oo nga eh. Okay sana yung gimmick ko, kaya lang talagang parang may kulang pa kasi eh. Alam mo kasi, Artie, wala pa kasi akong escort. Nagpapanirig sa'yo, kuya. Pwede ba? I mean, wag mo naman sana akong papangunahan, di ba? So, Artie, pwede ka bang maging escort ko para dun sa gabi na yun? Ako? Bakit ako? Siguro naman may ibang pwede mag-escort sa'yo, di ba? Sige na, please. Oh, Ate Emily! Emily! Hi. Kumusta? Artie. Artie, nag-uusap pa tayo. Simon, ano yung sinasabi ni Mama na yung mga bata, yung si Emily daw? Mga anak ko daw sila. Huwag mo intindihin niyo, Marcela. Mga batang kinatuwaan lang ni Mama yung mga yun. Pinakiusapan ako para kupkupin pansamantala. Naghahanap sila ng matatawag nilang ina. Kaya pilit nilang itinutulak ang kanilang sarili sa'yo. Pero bakit naman sasabihin niyo ni Mama kung hindi totoo? Baka napamahalan si Mama sa mga bata. Kaya gusto niyang ituring mo sila bilang mga anak mo rin. Huwag mo na intindihin niyo, Marcela. Si Calvin at Ann ang tunay mong mga anak. Ang mabuti pa, magpahinga ka na. Mabuti na lang at gumagaling na yung kondisyon ng nanay niyo. Oo, at konti na lang makukuha na din namin yung loob niya. Bakit ka nga pala Ibig sabihin, bakit kayo napadalaw dito ni Lenlen? Ano kasi, gusto lang kitang kamustahin. Ibig ko sabihin, gusto namin kayo kamustahin magkakapatid. Kunyari ba daw, kami ang gusto dumalaw. Kunyari pa daw kami gustong dalaw. Ay, tamis. Tamis. Artie, mag-dessert ka muna. Hoy! Hoy! Oops.
bakit ba kasi hindi na lang natin itumbayang si Daisy? Baka mamaya ikanta pa tayo ng mga yan sa pulis, ano? Imposible! Takot kaya sa mga mga yon? Mga pugante kaya ang mga yon? Ay nako, at bakit hindi na lang natin aminin na kilala nga natin ang magkakapatid na Razon? Leka, minsan nga, gamitin mo naman yung kokote mo. Dala-dalawa silang Boss Simon at itong si Daisy, naiisa lang ang gustong ipatumbang target. Bakit hindi natin pagkakitaan ang dalawa? You are so right. Sorry, harang-harang ka kasi. Sinasadya mo yun eh! Excuse me Ako na nga itong nagmamagandang loob para i-entertain yung bisita nyo. Tapos ako pa yung masama. Totoo naman naiinis ka kay Ate Emily dahil mas gusto siya ni Kuya Artie kasi sa'yo. Lin, ano ba? Excuse me, hindi ako cheap, no? Ikaw nagsabi niyan, di ako. Lin, tama na. Etong Ate Emily niya yung cheap. Kasi pinagpipilitan niya yung sarili niya kay Artie, eh hindi mo siya gusto. Ano na ka ba? Wala akong ginagawang ganun. Anong wala? Kunwari ka pang mainhin ka. Pero yung totoo, nasa loob naman yung kulo. Ikaw kasi, kasalanan mo talaga lahat to eh. Kung di ka dumating dito, dapat sana may escort na ako. Balang ako dyan. Hindi naman ako makapapayag na paalisin mo sila dito, Simon. In fact, pinakukuha ko na mga dokumento. Ipapakita ko sa inyo, ang kanilang mga birth certificate. Meow? May papatrabaho ko sa inyo. Boss Simon? Ano yon? Tungkol sa birth certificate ng magkakapatid na Razon. Ang landi-landi mo! Ang landi-landi mo talaga! Ah! Ang landi-landi mo talaga, Emily ka! Ann? Ano nangyayari sa'yo? Eh, mami, kasi yung Emily na yun eh. Ang landi-landi niya kasi. Kinakausap ko tong friend ko, si Artie. Tatanungin ko sana kung pwede ko siyang maging escort dun sa birthday party ko. Ayun na, mami. Papayag na. Tapos etong Emily na to, dumating-dating. Tapos alam mo na, ilago niya si Artie. Napakalandi talaga, nakakainis. Lagi niya sinisira lahat. Nakakapikon talaga siya, mami. Artie, pasensya ka na sa nangyari kanina. Minsan talaga si Annie, di mo maintindihan ang ugali. Anong minsan? Parati kaya? Ang suma-suma ng ugali mo. Okay lang yun. Pinipilit ko naman pakasamahan siya eh. Pero ang hirap talaga eh. Naintindihan kita. Artie, pwede pa kumain ng pabor sa'yo? Gusto ko sana pumayag ka na maging escort niyan sa birthday niya. Ano? Gusto mo maging escort ng bakulo na yun si Kuya? Ako, ayaw yan. Dahil iba ang gusto niyang makapartner. Emily, hindi ko yata magagawa yung hinihiling mo. Tsaka isa pa, wala naman akong hilig sa mga party-party na yan. Sige na naman, Artie, pumayag ka na. Gusto ko kasi matapos na yung gulong na mamagitan sa amin ni Annie. Pero... Kahit huwag ka naman magdesisyon ngayon eh. Pag-isipan mo muna. Pero, Artie, please lang, pumayag ka na. Kahit para sa akin, ang ibig kong sabihin, kung totoong kaibigan talaga ang tingin mo sa akin. Oh, Junik. Ate Emily, bakit mo pinagpipilitan si Kuya Artie na escortan si Ate Ann? Oo nga. Eh, hindi naman type ni Kuya Artie si Ate Ann, no? Ko kaya yung type niya. Ano ba kayo? Magkaibigan na kami ni Artie. Yun na nga yun, Ate Emily. Kaibigan natin si Kuya Artie. Eh, diba, pag magkaibigan, pinoprotektahan sa kalaban, ikaw parang pinagtutulungan mo pa siya kay Ate Ann eh.
Ay, hindi na naman ni Artie yung sitwasyon eh. Tsaka gusto niya din makatulong. At isa pa, mabuti na yung napigbibigyan natin si Ann para iwas gulo. Ano kuya, papayag ka ba maging escort na ano yun? Yung nga sana eh. Pero yung nakiusap, sa Ate Emily sa'yo. Nakiusap naman pala anak ko eh. Ba't hindi niya pagbigyan? Artie, ba't di mo na lang pagbigyan si Emily? Dahil anak niyo po, ang gusto niya mga partner. Ano? Artist! Sabi ni Kuya Bernard, kung makakatulong naman yung pakiusap sa'yo ni Emily na pumayag para maging escort niyan, bakit di mo pa siya pagbigyan? Oh, si Ann na lang ka-partner niya. Kaysa si Emily. Hiniling daw ni Ann na si Artie ang maging escort niya sa party. Pero hinarangan daw ni Emily. Bakit niya harangan? Unless may personal interest siya dun sa lalaki. Ibang-iba talaga mga batang yan, no? Palibasa, laki sa kalye at walang mga magulang. Pulos lalaki ang iniisip. Ibang-iba sila kay Ann. Panay pag-aaral ang iniisip. Simon, Marcela. Mami, kailangan kayo? Well, gusto ko lang ibalita na parating na yung taong inutusan ko kumuha ng birth certificate doon sa NSO nung 3 bata. Oh. Kaya mapapatunayan ko na sa inyo na talagang anak mo, Marcela, si Emily Junix Farah. Nasaan na ho siya? Oh, well, wala pa. Pero tatawagan ko, ha? O sige, I'm just excited. Para mahinto ang pagdamba na inyong aso sa mga tao, salubungin niyo ang pagdamba gamit ang inyong balikat. Ipakita niyo kung sino ang amo. Oh, well, alam niyo ba, Emily, Farah, and Junix, darating na ang dokumento na magpapatunay na kayo mga tunay na anak ni Marcela. Talaga po? Yes! Kanina pa nga yun, sana ba yun? Ako bitin na doon. Ito na yan, ito na yan, ito na yan, ito na! Oh, hi, Artie! Yeah, halika, tuloy ka. Good morning po. Anong ginagawa mo dito? Dumuhan lang po ako para sabihin sanang pahig na ako maging escort niyan sa party niya. Really? Thank you, Artie. Thank you talaga. Upo ka muna. Upo ka. Sige. Pa-opinion mo si Artie. Uy, ito pa. I'm sure this is the one. Oh, hi, Kaloy. Nasaan ang mga dokumento? Ito po. Ito? Oh, eto na. Eto na. Simon, Marcela. Eto ang dokumento. Nagkakamali kayo, Mama. Hindi si Marcela ang ina ng mga batang yan. Anong nagkakamali? Ayan o. Tingnan niyo. Oh my God. Makipasa niyo kapatid. Are you sure? Are you sure? Ngayon, Mama, maliwanag na ngayon na hindi anak ni Marcela, si Emily, Junix at Farah. Manluloko ang mga batang yan. Pero, imposible po yung sinasabi niyo. Pangalan nga natin yung mga nakalagay dito. Pero, sino tong Catalina Katakutan? Hindi naman siya ang nanay natin ah. Kaloy, sigurado ka bang sa main office ng NSO mo kinuha ang mga dokumentong ito? Opo. Mama, kahit saan opisina ng NSO siya pumunta, yan pa rin ang lalabas dyan. Hindi pa rin si Marcela ang lalabas na ina ng mga batang yan, kung hindi ang Catalina Katakutan na yan. Bakit ba ayaw niyong buksan ng inyong mga mata, Ma? Na hindi si Marcela ang ina ng mga batang yan.
at manluloko ang mga batang yan. Piniparahan kayo at nagpapaloko naman kayo. Pero Tito Simon, hindi nga po namin kilala yung Catalina katakutan na yan. Si nanay po talagang nanay namin. Ay nako, huwag niyo nang ipilit. Ayan na nga yung katibayan eh. Paano nangyari to, ate? Bakit iba yung pangalan ng nanay natin dito sa birth certificate na to? Ganito ang gagawin mo, Sikat. Palitan mo ang pangalan ng ina ng mga batang yan. Siguraduhin mo malinis ang trabaho nyo. Huwag kayong mag-alala. Pulido rin kaming mameke ng mga dokumento. Kailangan mapigilan nyo ang tao ni Mama bago siya makarating dito sa bahay. Nya? Yan ang bagay sa'yo. Oh, kunin ang cellphone tsaka wallet ng magmukhang hold. Nay, hindi totoo yung mga nakalagay sa mga dokumentong to. Nay, mga anak mo po kami. Kayo po ang nanay namin, Nay. Ay naku, ba't ba ang kukulit niyo? Eh, ayan na nga yung katibayan na nagpre-pretend lang kayo. Hindi kayo anak ni Mami. Nanay, pakinggan mo kami. Pwede ba? Tama na yan! Huwag nyo nang guluhin ang isipan ng asawa ko! Alam mo, Marcela, Simon, meron pang isang paraan para mapatunayan natin yon. Pa-DNA test natin ng mga bata. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon, Mama. Wala rin naman patutunguhan. Dahil hindi ako naniniwalang mga anak ko ang mga yan. Pwede ba? Tigilan niyo na ako. Tigilan niyo na pamilya ko. Nay. Marcela, mula ngayon, hindi mo na kailangan magtanong. Napatunayan na natin na manluloko lang si Emily, Farah, at Junix. Hindi silang pamilya mo. Hindi ikaw ang kanilang ina. Kami lang nila Calvin at Ann ang pamilya mo. Ate, bakit ganun? Bakit iba yung pangalan ng nanay natin nakalagay din sa birth certificate? Hindi ko rin alam para kung paano nangyari yun. Ate Emily, ano pang laban natin ngayon? Paano pa natin mapapatunayan kay nanay na mga anak na nga tayo? Lola Clarita, huwag po sana kayong magagalit sa amin. Hindi po totoong nagpapanggap lang kami ng mga anak ni nanay. Lola Clarita, nanay po talaga namin si Nanay Marcela. Huwag kayo mag-alala. Naniniwala pa rin ako na kayong mga anak ni Marcela. At naniniwala pa rin ako na kayo mga apo ko. Salamat po, Lola. Salamat po. I love you, kids. Salamat po. Ayusin niyo ang trabaho niyo. Iligpit niyo yung mga batang yon, ha? Oh! Kamusta? Oh, bakit ganyan mga
itsura nyo. Si nanay kasi, sinabi na nang hindi siya naniniwalang mga anak na kami. Habang may tumutulong sa inyo sa bahay na yun, huwag muna kayo sumuko. Ipagpatuloy niyo lang yung pagmamahal ninyo sa nanay ninyo. Kasi sa ngayon, yun lang talaga yung paraan para mahulog ang loob niya sa inyo at maalala niya na kayo nga ang mga anak niya. Pare, gusto mo hiramin mo muna to sa akin? Talaga? Oo. Salamat pare ah. Emily, ka nag-iisa dito. Uy, Arte, anong ginagawa mo dito? Baka hinahanap ka ni Ann. Mukhang mahihayin nata ang escort ni Anne. Or why don't you take off your mask so that we can all see your face? Diba? Diba? Malindi ka talaga eh, no? Ano? Di ko man lamang